Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2281. Kahit na matapos ang pananalitang ito, gayunpaman, hindi tumigil ang lalaking nakamaskara. Nagsimula siyang maglakad patungo sa markang 823 metro. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay nararamdaman na hindi kapani-pani, walang nalutas at mabigat, at napuno din ito ng matinding apoy ng galit. Bahagyang bumaantong hininga si Graham. Hindi siya tulala at alam niya ang gustong gawin ng lalaking nakamaskara. Sa kabila noon, hindi pa rin siya komportable sa kanyang puso. Dahil nakakilos na ang lalaking nakamaskara, hindi na ito pinansin ni Graham at nagsimula na ring tumungo sa 823 meter range. Maya-maya ay dumating na silang dalawa sa mismong lugar kung nasaan si Jackie. Sa sandaling iyon, 3 na lamang ang natitira na may karapatang magpatuloy sa pasulong. Si Graham at ang lalaking nakamaskara ay nasa loob ng inaasahan ng lahat, ngunit tiyak na hindi inaasahang kadahilanan si Jackie. Lahat ng mga nanunood ay napatingin kay Jackie na may pagtataka. Napataas ang kilay ni Jackie nang makitang sa wakas ay dumating na ang dalawa pa ngunit hindi na nagsalita pa. Sa pagkakataong iyon, walang sinabi ang lalaking nakamaskara. Dati, palagi siyang kumukuha ng ilang salita sa tuwing nakikita niya si Jackie, at sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga salita ay puno ng malamig na pangungutya. Pinili niyang itikom ang bibig sa pagkakataong ito. Tumingin si Jackie nang may pagtataka, at nakita niya ang isang pares ng duguan na mga mata. Tumingin sa kanya ang lalaking nakamaskara na para bang pinatay niya ang buong pamilya ng lalaking nakamaskara, na hindi nakapagsalita kay Jackie. Sa katahimikan ay muli na namang narinig ang paos na naging dahilan ng pag-igting ng kapaligiran. Ito ang ika-9 na Divine Warrior. Matapos malagpasan ang yugtong ito, maaari kang umakyat sa tuktok. Sa mga salitang iyon, naramdaman ng lahat ng nasa Divine Void Slope na nanigas ang kanilang katawan. Isang walang anyo na enerhiya ang nagsimulang bumalot sa kanilang buong katawan. Sa susunod na sandali, ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang masira. Nang muli nilang pag-aralan ang kanilang paligid, nagkaroon ng malaking pagbabago sa tanawin. Ang mataas na Divine Void Slope ay nawala, at nakarating na sila sa isang dayuhang mundong kulay dugo. Nang mawala ang enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, tumingin si Jackie. Ito ay isa pang mundo na nabahira ng pula ng kulay ng dugo. Kung ikukumpara sa nakaraang mundo, gayunpaman, ang isang ito ay naglalaman ng kaunti pang buhay. Sa pag-asa, may mga burol at ilang mga lantang puno na nakakalat sa paligid. Sa harap nila ay isang napakalaking bundok, mas mataas kaysa sa mga ulap. Napakalaki nito, at tinansya ni Jackie na halos 100 milya ang layo nito sa kanya. Malaki ito, ngunit kitang-kita pa rin ni Jackie ang hubad na bundok, at may lava pang umaagos sa tuktok. Naroon ang malinaw na araro ng apoy sa tuktok, at maging ang madilim na kulay abo na mga rolyo ng usok ay lumalabas. Pagtingin sa eksenang iyon, naisip agad ni Jackie, Vulcan. Ito ay tiyak na isang napakalaking bulkan. Naglakad-lakad si Jackie sa lugar at nalaman niyang walang ibang nakapaligid sa kanya maliban sa kanyang sarili, posible kaya nakailangan niyang pumatay ng mga zombie para makapasa muli. Habang iniisip niya iyon, muling narinig ang matandang boses, ang aktibong bulkang iyon ay tinatawag na Netherworld Mountain. Hanggat makarating ka sa paanan ng bundok, magkakaroon ka ng karapatang magpatuloy sa pag-akyat. Ang kailangan lang nilang gawin ay makarating sa paanan ng bundok. Napakurap si Jackie na may kainahinala. Ibang-iba ito sa naisip niya. Ang matandang boses ay nagpatuloy na nagsasabing, lahat ng umakyat sa Divine Void Slope ay may karapatang lumahok sa yugtong ito. Nagulat si Jackie sa mga salitang iyon. Kahit sino ay maaaring lumahok. Kabanata 2282. May napakaraming mga halimaw sa mundo ng dugo. Kung papatayin mo sila, sila ay magiging masiglang damo at damo, kahit na mahalagang martial arts at kasanayan. This is the Divine Void Slope giving you a chance, patuloy na sinasabi ng namamaos na boses bago pa makabawi si Jackie sa kanyang unang pagkabigla. Nang marinig iyon, lahat ng napunta sa mundo ng dugo ay natuwa sa isang iglap. Nagtataka sila kanina kung bakit sila pinapunte sa ganitong level, at ano ang silbi ng pagpunta sa paanan ng Netherworld Mountain kasama ang 3 lalaking iyon. Nasagot ang kanilang mga pagdududa. Ang namamaos na boses ay muling nagpahayag, ikaw ngayon ay nakatayo sa 120 milya ang layo mula sa Netherworld Mountain. Kung mas malapit ka sa bundok, mas malakas ang mga halimaw, at ang bilang ng mga halimaw na nagawang maging kayamanan ay magiging mas bihira. Ang mga salita mula sa misteryosong nilalang ay parang isang dosis ng stimulant na pumukaw sa karamihan ng tao na may motibasyon at mataas na espiritu.
Mula nang sila ay tumuntong sa Divine Void Slope, wala silang nakatagpo at nasaksihan kundi kabiguan. Pagkatapos ng kabiguan, wala silang nagawang makamit para sa kanilang sarili. Ang hindi mabilang na mga kayamanan ay ipinagkaloob lamang sa mga kampyon, at walang ibang ginawa sa kanila kundi ang maglalaway sa inggit. Ang katotohanan na sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng isang bagay ay natural na nagpakilig sa kanila. Marami sa kanila ang sabik na sumisid, pinagpapantasyahan ang mga posibilidad na pumatay ng 10,000 mga halimaw at makamit ang walang limitasyong mga kayamanan at mahalagang kasanayan sa militar. Si Jackie, sa kabilang banda, ay hindi iniisip ang mga kayamanan na maaaring makuha niya sa pagpatay sa mga halimaw. Malinaw na sinabi ng may-ari ng namamaos na boses na habang papalapit sila sa Netherworld Mountain, lalakas ang antas at kapangyarihan ng mga halimaw. Ang kanilang misyon ay makapunta sa paanan ng Netherworld Mountain, at sa oras na dumating sila, haharap sila sa mga halimaw na hindi maisip na kapangyarihan. Tulad ng inaasahan, ang mga paghihirap ng bawat antas ay mabilis na tumaas. Isang malumanay na buntong hininga ang pinakawala ni Jackie habang ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa panahong siya ay unang nakarating sa Secret Place for Resources at nakaharap ang 3 ulo na lobo pagkarating niya. Wala siyang kaalaman sa antas ng paglilinang ng 3 ulo na lobo noong panahong iyon. Si Heath ang nagsabi kay Jackie na ang lobo na may 3 ulo ay nasa paunang antas ng paglilinang nito. Iniisip niya kung magkakaroon ba siya ng parehong problema na hindi matukoy ang antas ng paglilinang ng mga fiend sa mundo ng dugo. Kung iyon ang kaso, ang kahirapan nito ay tiyak na tumaas ng isang binga. Walang kwenta ang buhay mo sa mundong ito. Kung papatayin ka ng mga halimaw dito, patay ka na ng tuluyan. Hindi na kagaya ng dati kung saan kanila ay teleport palabas kung naramdaman nilang nasa panganib ka. Ang balita ay umulan sa kanila tulad ng isang malamig na balde ng tubig sa panahon ng pinakamalupit na taglamig. Lahat ay nanigas sa takot ng marinig iyon, sa takot na baka sila ay mapatay ng mga halimaw. Hindi nila inaasahan na malalagay sa panganib ang kanilang buhay dito. Hindi man kasing sigla ng dati ang kanilang mga hilig, ang karamihan sa kanila ay nasa mataas na espirito, na tinutokso ng hindi mabilang na mga kayamanan. Ang mga magsasaka ay sinadya pa ring sumalungat sa makalangit na mga prinsipyo, ang kamatayan ay bahagi lamang para sa kanila. Ang mga nakarating sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay pawang mga elite mula sa iba't ibang bahagi, at hindi sila hadlang ng kamatayan sa pagsulong. Ang mga elite na iyon ay dumaan sa impyerno at pabalik. Napunta sila sa mga taksil na lugar upang makakuha ng mga puntos para sa kanilang mga angkan at upang sanayin ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ang panganib ay tiyak na susunod sa kanila sa tuwing sila ay pupunta, gayunpaman. Sigurado, medyo kinilig sila at hindi na kasing taas ng dati, pero masigasig pa rin sila. Nagpatuloy ang paos na boses, kung ayaw mong lumahok sa antas na ito, malaya kang manatili sa kinaroroonan mo ngayon. Ibabalik ka sa Divine Void Slope sa loob ng 2 araw. Nangangahulugan ito na ang antas na ito ay tatagal ng 2 araw. Ibig sabihin ba nito na kung sa loob ng 2 araw ay hindi natin marating ang paanan ng Netherworld Mountain, mabibigo tayo sa misyon? Napaisip si Jackie habang alam niyang nakataas ang kilay. Kabanata 2283. Muling umalangaw-ngaw ang namamaos na boses habang si Jackie ay malalim pa rin ang iniisip, ang level na ito ay aabutin ng 2 araw upang malutas. Aalisin ka kung hindi mo maabot ang paanan ng Netherland Mountain sa loob ng 2 araw. Magsisimula na ang level ngayon. Ang paos na boses ay tuluyang tumahimik pagkatapos. Natigilan si Jackie habang bumubuga siya ng mahaba at mabigat na hininga. Kinailangan niyang pakalmayin ang kanyang nerbiyos at ihanda ang sarili bago siya magpatuloy. Pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng sinabi ng paos na boses. Ang misteryosong may-ari ng namamaos na boses ay gumamit ng fiends upang ilarawan ang lahat ng mga hadlang na maaari nilang harapin, at alam ni Jackie na ito ay isang kolektibong termino lamang. Walang nakakaalam kung anong uri ng halimaw ang kakaharapin nila sa antas na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Jackie ng isang bagong maskara mula sa buto ng mustasa at inilagay ito sa kanyang mukha. Kahit na hindi niya makikita ang sinuman, alam niyang tiyak na makakasagabal siya sa paglalakbay na ito. Ayaw niyang makilala siya ng iba bilang Jackie White dahil mas lalo lang siyang magdudulot nito. Gulo. Kung malalaman ng lalaking nakamaskara ang kanyang kinaroroonan, tiyak na darating siya para maghanap ng gulo. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, malamang na magagawa niyang kunin ang lalaking nakamaskara ng husto. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay upang masira ang antas, hindi upang makipaglaban sa lalaking nakamaskara. Ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay magliligtas sa kanya ng maraming hindi kinakailangang problema. Pagkatapos lumipat sa isang bagong maskara, nagpalit din siya ng ilang bagong damit.
Ginawa niya ang lahat para manatiling low-key para kapag nakatagpo siya ng iba ay hindi nila siya makilala bilang Jackie White. Ang aura sa loob ng mundo ng dugo ay madilim, at walang nakikitang mga bangkay o bangkay ng anumang mabangis na hayop. Gayunpaman, ang lugar ay nadama na ito ay dating yumayabong at ang isang napakasakit na sakuna ay umulan at nilipol ang bawat isang nilalang. Maingat na nagpatuloy si Jackie at pinagmasdan ang paligid na nabalot ng ganap na pagkawasak. Tahimik siyang napabuntong hininga nang maramdaman niya ang pamilyar na hangin, na para bang narito siya at nasaksihan ang lahat noon. Naghukay siya ng malalim sa kanyang mga alaala ngunit tila hindi mahanap ang eksaktong oras kung kailan ito nangyari. Ito ay Kilya Damo, ang masiglang damo na nirerango sa nangungunang anim. Napakaswerteng araw para sa iyo, Junior Hayden. Naiinggit na bulalas ni Samson Hill kay Hayden Wales. Ilang sandali ang nakalipas, matagumpay na napatay ni Hayden ang isang halimaw na may hitsura ng isang malaking daga. Kasunod ng pagkamatay ng halimaw ay isang sinag ng pulang-pula na liwanag, na ginagawang isang kilya na damo ang bangkay. Ang kilya damo ay mukhang sinaunang, at tiyak na maaari nilang ipagpalit ito para sa isang mahusay na halaga ng mga puntos ng kontribusyon. Swerte lang, sagot ni Hayden na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Napailing si Isaiah Riley at napabulalas ng totoo, hindi lang swerte, Junior Hayden. Ang iyong mga kakayahan ay kahanga-hanga rin, at narinig ko na isa ka sa mga elite mula sa Thousand Lives Pavilion. Ang dahilan kung bakit nila tinawag si Hayden bilang Junior, ay dahil mas bata siya sa kanila, wala silang ideya kung sino ang mas malakas sa kanilang mga sarili dahil hindi pa sila nag-away ng kamay noon. Mas madaling i-refer siya sa ganoong paraan sa ngayon. Tumayo si Jackie mga 10 metro ang layo mula sa kanila, nakatago sa likod ng isang skeletal tree. Walang ideya ang tatlong iyon na may tao sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Jackie ang ibang tao sa mundo ng dugo. Nako, mga disipulo iyon ng North Faction, at magiging mahirap kung makakasagasa siya ng mga tao mula sa Corpse Pavilion. Kailangan niyang ipatawag ang lahat ng kanyang kapangyarihan at atakihin ng walang awa, dahil ang Corpse Pavilion at sila ay nanumpa na lalaban sa isa't isa hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung pinahihintulutan siyang pumatay ng walang kabuluhan sa mundo ng dugo nang hindi pinarurusahan. Ito ay tiyak na hindi katumbas ng halaga. Kabanata 2284. Si Jackie ay hindi nakatagpo ng isang kaluluwa ni isang halimaw sa buong paglalakbay. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng buhay na tao. Sa kanilang tatlo, si Isaiah lang ang nakilala niya. Sa pag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Jackie na si Hayden ay mula sa Thousand Lives Pavilion habang si Samson ay mula sa Modeled Origin Clan. Ang dahilan kung bakit nakilala ni Jackie si Isaiah ay dahil pareho silang mula sa Dul Sovereign Pavilion. Hinirang ng Dul Sovereign Pavilion ang tatlo sa kanilang mga napiling disipulo sa Secret Place for Resources. Bukod kina Nelson at Griffin, ang ikatlong piniling disipulo ay si Isaiah. Ang mga napiling disipulo ng Dul Sovereign Pavilion ay may marangal na posisyon, at magagawa nila ang anumang gusto nila nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Mula nang dumating sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan, ang mga disipulo ng mas mataas na posisyon ay nasa lahat ng dako, at ang mga piniling disipulo ay walang pagkakataon na ipakita ang kanilang marangal na posisyon. Mahina lang ang impresyon ni Jackie kay Isaiah bilang isang tao. Kanina nang makipag-away siya kay Griffin, tumabi si Isaiah nang hindi nagsasalita. Hindi siya agresibo tulad ni Griffin, at hindi rin siya makasarili at ipinagtatanggol ang sarili tulad ng ginawa ni Nelson. Parang walang bagay sa kanya, at wala siyang ipinakitang emosyon. Na-flunk din siya sa nakaraang anta sa mundo ng dugo dahil nabigo siyang pumatay ng 120 bangkay na Pepe. Tahimik na napabuntong hininga si Jackie. Mas mabuti kung hindi siya magpakita ng sarili, kahit na mayroon siyang bagong maskara at damit. Hindi ito garantisadong hindi nila siya makikilala pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan. Napagpasyahan niyang hintayin ang pag-alis ng tatlong lalaki bago siya lumipat sa ibang direksyon patungo sa Netherland Mountain. Sino nandyan? Sinaman ang tingin ni Hayden ang patay na puno. Natigilan si Jackie dahil hindi niya inaasahan na may ganoong katalas na perception si Hayden. Walang malaking galaw si Jackie, gayunpaman, naramdaman siya ni Hayden sa pamamagitan lamang ng kanyang buntong hininga. Mabilis na kinuha ni Hayden ang kanyang sandata, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa skeletal tree na sinasandalan ni Jackie. Ang dalawa pang lalaki ay namulat sa isang pagkakataon habang sila ay nakatingin sa parehong puno. Pinulot ni Jackie ang sulok ng kanyang labi sa inis, hindi niya inasahan na malalaman siya ng iba. Ang matalas na pangunawa ni Hayden ay ganap na hindi inaasahan. Kung tumanggi siyang magpakita ng sarili, magsisimula silang umatake. Nagpasya siyang lumabas mula sa anino ng patay na puno upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo.
Mas payat ang itsura niya sa kanyang bagong puting linen na damit, ngunit hindi maitago ang kanyang masamang aura. Nataranta ang tatlong lalaki sa lalaking nasa harapan nila na nakasuot ng puting damit at hindi pamilyar na maskara. Saan ang angkan ka galing? Bakit ka nakikinig sa usapan namin? Dagdag nagsalubong ang mga kilay ni Isaiah habang tinanong niya si Jackie. Lahat ng mga asosasyon ng angkan ay may kanya-kanyang regulasyon pagdating sa pananamit. Ang mga alagad na sumali sa isang angkan ay kailangang sumunod sa isang dress code. Ang bawat titulo at posisyon ay may iba't ibang estilo ng pananamit, ngunit magkatulad sila sa isa't isa. Ang mga alagad ng ibang mga asosasyon ng angkan ay karaniwang nakikilala kung saang angkan ang isang tao ay nagmula sa kasuotan na kanilang suot. Ang robe na pinalitan ni Jackie ay hindi sa ibang angkan na kabilang sa West Jersey State. Ilang ubo ang pinakawalan ni Jackie at binago ang boses sa mababang tono. Hinabol ako ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Sandaling huminto si Jackie pagkatapos sabihin niyon na ayaw niyang ipaliwanag pa ang sarili. Gayunpaman, ang tatlong lalaki ay nakapagsabi mula sa isang solong pangungusap lamang. Kung totoo nga ang sinasabi ng lalaking nauna sa kanila, makatuwirang magpalit siya ng damit at magsuot ng maskara para itago ang kanyang pagkatao at takpan ang kanyang mga landas. Wala sa amin ang mula sa Corpse Pavilion at hindi rin kami mula sa alinman sa mga asosasyon ng South Clan. Malaya mong tanggalin ang maskara mo, o sabihin mo man lang sa amin kung saang angkan ka galing, malamig na tugon ni Hayden habang nakataas ang kilay na may pagdududa. Napakunot ang noo ni Jackie nang marinig ang mapilit na tono ni Hayden. Ayos lang, hindi naman kami nagpalitan ng kahit anong sikreto. Hindi na mahalaga kung nag-eavesdrop siya sa amin. Malamang dumaan lang siya. Nanguna si Samson at sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Kabanata 2285. Mahinang tumango si Jackie, wala siyang balak makipagtalo sa kanila. Habang siya ay tumalikod upang iwanan ang hindi pagkakasundo, isang hangin ng halimuyak ang umagos sa kanyang ilong. Ang honey sweet scent ay dumampi sa kanya tulad ng isang kama ng namumulaklak na mga bulaklak, at si Jackie ay tumahimik. Mula nang siya ay tumuntong sa mundo ng dugo, lahat ng bagay sa loob ng kanyang peripheral vision ay traumatiko at malungkot. Hindi niya naamoy ang amoy ng damo at kahoy, lalo pa ang matamis na bango ng mga bulaklak. Ang mga punong walang kalansay at nabubulok na mga tangkay na nakatagpo niya ay patay na dahil alam ng Diyos kung ilang taon na. Ang bulok at nakakatakot na amoy nito ay laging naroroon. Saan nagmula ang matamis na amoy? Muling ibinaling ni Jackie ang ulo, humarap sa tatlong lalaki. Ang mga lalaki ay tila naamoy na rin ang bango, ang kanilang mga mukha ay kumunat ng magkasama, nadama kung gaano kakaiba ang biglaang pagbabago ng hangin. Lalong lumakas ang bango, at biglang umihip ang hangin sa kanilang maliliit na mahahabang sideburn habang sumasayaw ito sa hangin. Naamoy niyo ba iyon? Nauutol na sabi ni Samson na may matigas na ekspresyon. Tumango sina Isaiah at Hayden. Dapat wala tayong naaamoy na bulaklak sa mundong ito, pero ang bango na ito ay para tayong binubuga ng bulaklak. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahinahong tanong ni Isaiah. Pagkasabi niyon, isang talulot ang naanod sa harapan nila mula sa itaas. Natigilan ang apat na lalaki. Habang nakatingin sila sa langit, umuulan ang mga talulot ng bulaklak na parang blossom shower. Lalong lumakas ang bango habang patuloy na umuulan ang mga talulot. Napaatras si Jackie ng ilang hakbang habang ang mga mata ay nakadikit sa langit. Isang biglaang swoosh, ang narinig mula sa ibaba, at siya ay tumingin sa ibaba upang makita na ang kanyang bulsa ay nakabukas. Alam niyang may mali sa mga petals. Kasunod noon ay isang sumisigaw na sigaw mula kay Samson, F***. Sinundan ni Jackie ang pinanggalingan ng tunog upang makitang bamuka ang pisngi ni Samson, umagos ang sariwang lava ng dugo mula sa kanyang sugat. Pinagsalubong ni Jackie ang kanyang mga kilay habang nakatutok sa hiwa sa mukha ni Samson. Ang hiwa ay bumubuo ng mga paltos at nabubulok sa loob lamang ng ilang segundo. Halata namang may lason ang bumuka sa balat niya. May mali sa mga petals, mag-ingat ka. Tumingin si Jackie kay Isaiah at magiliw na hinimok para sa kapakanan na pareho silang galing sa iisang angkan. Ang tatlong lalaki ay sumigla, ganap na alerto sa segundong ito. Nagsimula silang apat na bumuo ng isang mapagtanggol na espiritu, na tinatawag ang kanilang tunay na lakas upang ganap na protektahan ang kanilang sarili. Ang mga talulot na nahulog sa lupa ay naglalabas pa rin ng matatamis na amoy. Isang simoy ng hangin ang inalis ang mga talulot sa lupa. Pinalibutan sila ng mga talulot at lumipad sa direksyon nila na parang nakikita nila. Ang mga talulot ay mukhang marupok at hindi nakakapinsala, at sa una ay tila bulag na sumusunod lamang sa hangin. Gayunpaman, napansin ni Jackie na malakas ang motibasyon ng mga talulot para salakayin silang apat. Swoosh! Napabalikwas ng ulo si Jackie para makitang ang proteksyong espiritu na kanyang inilabas ay inatake ng matalas na talulot.
Sa kabutihang palad, ang proteksyon na espiritu at tunay na enerhiya ni Jackie ay sapat na siksik na ang mga talulot ay hindi mabutas dito. Muling itinaas ni Jackie ang kanyang mga kilay, tinitigil ng mga talulot na walang humpay na bumabagsak mula sa langit. Napaatras siya ng ilang hakbang gamit ang mga batas ng kalawakan, sinusubukang iwasan ang mga pag-atake ng mga petals. Tumangala si Jackie sa iba sa kanila nang makitang nakatitig pa rin sila sa langit ng may pagtataka. Tumakbo ka, ano pang hinihintay nyo? Kung ang mga talulot ay tumago sa iyong mga proteksyon na espiritu, mawawalan ka ng mga paa, o mas malala pa, patay. Dumura siya sa desperasyon. Kabanata 2286. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jackie, at agad na lumabas ang tatlo. Umuulan ang mga talulot sa paligid, at hindi nila alam kung saang daan palabas. Nawalan ng direksyon ang tatlo sa sandaling iyon at bulag na tumakbo. Parang naramdaman ng hangin ang kanilang pagnanais na makatakas, ang mumunting simoy ng hangin na umiihip sa kanila ay biglang lumakas, at kalaunan ay naging malakas na bugzo ng hangin. Naririnig lamang ni Jackie ang tunog ng agos ng hangin na humahampas at bumubulusok na parang bagyo. Napakaraming talulot na nahuhulog sa paligid kaya nabara ang kanyang paningin sa paligid, at naamoy niya ang halimuyak ng bulaklak sa buong lugar. Si Jackie at ang iba ay hindi nag-abalang tumigil at pahalagahan ang gayong magagandang tanawin. Pinapatakbo lang niya ang mga batas ng kalawakan at agad na lumayo ng 10 metro sa isang kisap mata, iniiwasan ang pag-atake ng pinakamakapal na talulot. Hindi ganoon kadaling sumuko ang mga talulot. Habang sinisigawan ni Jackie ang tatlong tao kanina, nagkalat ang mga talulot at mabilis na nagtipon palapit sa kanya. Sumimangot si Jackie, at agad na pinaandar ang spirit shield. Gumawa siya ng serye ng mga selyo gamit ang dalawang kamay, at nagsimulang umikot sa kanyang mga daliri ang isang kulay abong itim na sangkap ng enerhiya. Sa isang iglap, 35 kaluluwang espada ang ibinalot sa harap ng katawan ni Jackie. Isang muffled na putok ang narinig habang ang isa pang talulot, matalim na parang talam, ay masiglang inatake si Jackie sa kanyang spirit shield. Hindi masyadong malakas ang impact force ng talulot na ito, ngunit hindi lang isa ang nakapaligid sa kanya na sumusubok na umatake. Lumingalinga si Jackie sa paligid at napansin niyang may daan-daang petals ang nakapalibot sa kanya, parang mga multo sa hangin. Hindi lahat ng talulot ay agresibo, ngunit hindi sila matukoy ni Jackie. Malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, nakatingin sa talulot na katatapos lang tumama sa kanya. Binitiwan niya ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang soul sword at hiniwa ang talulot, nabasag ito sa mga piraso. Nagngangalit si Jackie, hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Maaari siyang magpatuloy sa paghawak sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang Void Slaying ay isang long-ranged attack. Sa lahat ng soul sword sa harap niya, kaya pa niyang labanan ang pag-atake pansamantala. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan titigil ang mga talulot, at kung ang halimaw na nagtatago sa dilim ay mauubos ng tunay na enerhiya at titigil sa pag-atake sa kanila. Tensyonado ang diwa ni Jackie habang patuloy siyang gumagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ilang sunod-sunod na putok ang narinig habang mas maraming petals na umatake kay Jackie ang mabilis na natanggal ng soul sword. Sobra pa rin ang mga petals sa paligid na parang walang katapusan. Medyo nabigla si Jackie sa pagtingin lang sa kanila. Sa sandaling ito, ang boses ni Isaiah ay nagmula sa malayo, hindi ako makalabas. Malakas na sigaw niya, may mga petals kung saan-saan, hindi ko makita ng malinaw. Maaaring hindi malakas ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake, ngunit napakarami sa kanila. Hindi na tayo makakatagal. Sa katunayan, hindi na sila makatagal. Sa oras na iyon, ang kanilang tunay na enerhiya ay ganap na maubos, at kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Malinaw na sinabi ng matandang boses, ang antas na ito ay hindi lamang magdadala ng magagandang pagkakataon para sa lahat kundi pati na rin ang matinding panganib. Ang biglaang paglitaw ng mga talulot ay nahuli silang lahat, at ngayon sila ay nasa isang walang magawang sitwasyon, na hindi makatakas. Mamamatay na ako, ang daming petals. Guys, gumawa ng isang bagay. Buong lakas na sigaw ni Samson. Siya ay nasugatan sa pamamagitan ng isang talulot na atake ilang sandali ang nakalipas, ang sugat ay nagmana at naging itim sa isang iglap. Bagamat ang mga talulot na ito ay may malakas na halimuyak, naglalaman ang mga ito ng mga lason sa loob, at sinumang taong makikipag-ugnayan sa kanila ay malalason. Kabanata 2287. Masama ang sitwasyon habang nagpupumilit na kumapit si Samson. Natuklasan niya na ang mga fiend ay may sariling pag-iisip. Mas marahas siyang inatake ng mga petals nang maramdamang nanghihina siya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Hayden, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nanatili siyang tahimik habang pinakikinggan ang sigaw ng dalawa pa niyang kasama. Ngayong nahulog na sila sa kumunoy, kamatayan ang tanging paraan kung walang gagawin.
May magandang kinabukasan pa rin si Hayden, at ang huling bagay na gusto niya ay ang mamatay sa Secret Place of Resources. Hanapin ang mga halimaw. Alam naming nagtatago ito sa dilim. Malakas na sigaw ni Hayden, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga halimaw maaari tayong maging ligtas. Tama siya. Sa mga talulot na nakapaligid sa kanila sa lahat ng dako, ni hindi nila alam kung saang direksyon tatakas sila. Kung mabibigo silang makatakas, ang mga talulot ay tuluyang mauubos ang lahat ng kanilang tunay na lakas at iiwan silang mamatay. Ang tanging paraan para makaalis sila ay patayin ang umaataking halimaw na nagtatago sa dilim. Gayunpaman, ang problema ay hindi sila nakatuklas ng anumang halimaw sa simula pa lang, at kung hindi dahil sa pag-atake ng halimaw, sila ay nakikipag-chat pa rin ng walang alam. Na-activate na nila ang kanilang Estes sense dati para suriin ang lugar, ngunit walang nakita. Wala silang maramdamang malaking paggalaw ng enerhiya sa malapit, na para bang walang ibang nasa paligid maliban sa kanilang apat. Wala akong mahanap. Inis na bulalas ni Isaiah, ginamit ko na ang Estes sense ko para mag-imbestiga sa paligid, pero wala. Ano ang susunod nating gagawin? Bakit tayo nakakakita ng nakakatakot na mga demonyo dito? Akala ko balilito lang sila sa paligid ng Netherworld Mountain. Tanong ni Samson na may desperado na tono ng boses. Naguguluhan itong tanong sa kanilang tatlo. Pumasok sila sa mundo ng dugo ilang daang kilometro ang layo mula sa Netherworld Mountain at nakatagpo ng maraming maliliit na fins sa simula ng kanilang paglalakbay. Ang mga maliliit na nilalang na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanila. Inaasahan nilang haharapin ang mga mapaghamong halimaw habang papalapit sila sa Netherworld Mountain, ngunit hindi nila akalain na nilalabanan na nila ang mga kakilakilabot na halimaw sa loob lamang ng unang 10 kilometro ng kanilang paglalakbay. Silang apat ay hindi nangunguna sa karamihan pagdating sa lakas, ngunit hindi sila mahina. Para sa isang halimaw na bitag at makitungo sa kanilang apat ng sabay, isa talaga itong makapangyarihang nilalang. Ngayong nakaharap na nila ang napakabigat na kalaban sa loob ng 10 kilometro lang, hindi nila maisip kung anong uri ng mga halimaw ang makakasalubong nila kung magpapatuloy pa sila. Ito ay isang imposibleng gawain, kahit na ang pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion ay hindi makaasenso ng husto. Nagdududa at nangangamba silang apat. Hindi inaasahan ni Samson ang sagot sa kanyang tanong, ngunit napagtanto ni Jackie ang isang bagay. Tama si Samson, napakalayo nga ng kanilang lokasyon, imposibleng lumitaw ang mga halimaw sa ganitong antas. Medyo natarante si Jackie sa mahinang pag-atake ng mga petals. Bagamat naipit siya sa mga talulot, malinaw niyang naramdaman na hindi malakas ang mga atake nito. Maaaring hindi makalaban ni Jackie kung ang mga talulot ay hahampasin siya ng lahat, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang swarmed assault. Kahit na ito ay isang siksik na pag-atake, ito ay darating lamang sa 2 talulot ng karamihan. Kabanata 2288. Biglang may naalala si Jackie sa kanyang isipan. Parang pamilyar ang isang bagay na parang nakakita na siya ng ganitong uri ng pag-atake sa isang lugar. Habang iniisip niya iyon, mas pamilyar ang pakiramdam niya. Napabuntong hininga siya, at isang alaala ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Medyo malabo ang alaalang ito, ngunit naaalala pa rin niya ito ng malinaw. Ang ganitong uri ng illusory wind demon ay ang pinaka-problema. Mabilis natin itong mahahanap kung nasa tuyong lupa. Ngunit magiging mahirap kung ito ay nasa saradong gubat. Ngunit natatandaan ko na ang illusory wind demon ay isang maliit na halimaw na kakapasok lang sa maagang yugto ng likas na antas. Ang lakas ng pag-atake nito ay maaaring hindi malakas, ngunit maaari itong kumuha ng totoong enerhiya mula sa langit at lupa anumang oras upang mabawi ang kakulangan nito sa lakas. Hanggat ikaw ay nasasangkot dito, kailangan mong magkaroon ng magandang lakas at pananaw upang malampasan ito. Kung hindi, magiging problema. Nag-flash sa isip ni Jackie ang usapan. Ang alaalang ito ay hindi pag-aari ni Jackie, ngunit ito ay minana sa kanyang hinalinhan noong siya ay mahina pa sa kanyang antas ng paglilinang. Ang partikular na pag-uusap na ito ay nangyari sa kanyang hinalinhan habang nakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan sa ikatlong mundo kung saan siya ay naruroon upang labanan ang isang digmaan na may layunin ng pagsasanay at pagkakaroon ng karanasan para sa kanyang sarili. Ilang sandali matapos ang pag-uusap, nakilala talaga ng hinalinhan ni Jackie at ng kanyang mga kaibigan ang illusory wind demon. Gayunpaman, ang isang iyon, sa partikular, ay hindi nagpaulan ng mga talulot sa buong kalangitan, ngunit sa halip ay mga dahon ng maple. Ang hindi mabilang na mga dahon ng maple ay nabuo ng isang maliit na bilog, na nakulong ang mga ito sa loob nito, ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na pag-iikot, sila ay nakatakas. Sa kasalukuyan, iba na ang senaryo. Hindi maaalala ni Jackie kung hindi dahil sa paalala ng mga sinabi ni Samson. Napakalapit nila sa paligid ng mundo ng dugo at umabant lamang sa loob ng 10 kilometro.
Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng makatagpo ng anumang makapangyarihang mga fiend. Paano ngang isang mahinang nilalang ay nakahugot ng napakalakas? Gayunpaman, ang illusory wind demon ay may kakayahang gawin ito. Kapag ito ay nagmature sa isang adulto, ang illusory wind demon ay nasa paunang yugto lamang ng likas na paglilinang at itinuturing na mahina sa gitna ng mga fiend. Ngunit pagkatapos na makatagpo ito, ang isa ay mapagtanto na ito ay talagang mahirap sa kaibuturan. Ito ay mas problema kaysa sa pagharap sa dalawang fiend mula sa huling yugto ng katutubo. Ang illusory wind demon ay maaaring mahina sa kapangyarihan ng pag-atake, ngunit maaari nitong bitag ang mga biktima nito. Ang illusory wind demon ay maaaring sumipsop ng totoong enerhiya sa paligid habang umaatake upang mapunan ang sarili nitong mga pagkukulang. Ang mga pag-atake ay tuloy-tuloy, ginagawa ang illusory wind demon na isang napakahirap na kalaban na harapin. Ang pagharap sa isa ay parang mahulog sa kumunoy. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, hindi magtatagal ang illusory wind demon upang tuluyang maubos ang kanilang tunay na enerhiya. Pagkatapos nito, magsisimula itong umatake sa kanila. Bilang karagdagan sa mga nakakalaso na katangian ng nilalang, ang sitwasyon ay magiging kritikal. Hindi ko inaasahan na isa itong illusory wind demon, naisip ni Jackie sa sarili habang nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang mga halimaw na ito ay talagang umiiral sa katotohanan, ngunit lahat sila ay nanirahan sa iba't ibang mga kontinente. Sa ngayon, wala nang maraming palitan sa pagitan ng mga kontinente. Ang gayong mga halimaw ay maaaring umiiral lamang sa isang kontinente, at ang mga balita tungkol sa kanila ay hindi maipapasa. Naturally, ang mga tao sa kontinente ng Hestia ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng pag-atake, ni hindi nila matukoy kung ano talaga iyon. Gayunpaman, iba si Jackie. Sa tulong ng alaalang minana niya sa kanyang hinalinhan, agad niyang nakilala ang nilalang. Ang illusory wind demon ay hindi natalo. Hanggat natukoy ang kahinaan nito, madali itong maibaba. Naaalala pa rin ni Jackie ang mga salita ng kaibigan ng kanyang hinalinhan mula sa kanyang alaala. Ang illusory wind demon ay pinangalanan sa paraang dahil sa kakayahan nitong gumawa ng mga ilusyon. Maaari nitong itago ang mga pag-atake nito sa likod ng isang harapan ng isang pang-araw-araw na bagay, tulad ng isang dahon. Sila ay mahusay na mangangaso, kumokonsumo ng tunay na enerhiya mula sa iyong katawan habang kaya nila. Habang sumusuko ka sa pagkahapo, hahampasin ka nila ng kanilang pinakamalakas na suntok sa pagpatay, at sisipsip ng mga sustansya sa iyong katawan pagkatapos mong mamatay. Ang mga tao ay isang delicacy sa illusory wind demon. Ang mga nilalang na ito ay maaaring maging mahirap, ngunit hanggat nahanap mo ang kanilang pisikal na katawan, madali mong i-diffuse ang kanilang mga pag-atake. Kabanata 2289. Nasaan ang kanilang pisikal na katawan? Tanong ng hinalinhan ni Jackie, na hindi gaanong alam sa panahong iyon. Dito sa tabi mo. They will morph himself into plants. Tinaas baba ng kaibigan niya ang sagot nito sa kanya, kapag naging halaman sila, hindi na sila makagalaw mag-isa. Ito ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Isa pa, napakahina ng kanilang depensa. Kapag nahanap mo na ang kanilang mga pisikal na katawan, salakayin sila. Kahit na sila ay nasa maagang yugto ng likas na antas, madali silang mapangalagaan. Ang mga salitang ito ay patuloy na nag-flash sa isip ni Jackie. Ang illusory wind demon ay magiging isang halaman, at ang kanilang saklaw ng pag-atake ay limitado. Ang kanilang mga pisikal na katawan ay nasa malapit lamang habang isinasagawa nila ang pag-atake. Malinaw na natatandaan ni Jackie na wala siyang nakitang anumang halaman noong una siyang tumuntong sa lugar. Ang lahat ng nasa paligid niya ay baog, pulang dugo na lupain. Ang pinakamalapit sa kanya ay isang patay na puno lamang, at kahit isang damo ay hindi natagpuan. Biglang natigilan si Jackie. Napagtanto niyang may nakaligtaan siya. Tulong! Hindi na ako makakatagal. Ang nagngangalit na boses ni Samson ay nagmula sa malayo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang hawakan ang spirit shield. Kasabay nito, gumamit siya ng martial arts para atakehin ang mga agresibong petal sa paligid niya. Ang pag-atake ng mga talulot ay tumaas na parang alam na hindi na makakatagal pa si Samson, at sinamantala ang pagkakataon at sinaktan siya ng marahas. Maghintay ka dyan. Malakas na sigaw ni Jackie mula sa malayo. Natigilan silang tatlo nang marinig nila si Jackie. Ano ang gagawin ng batang ito? May plano ba siya? Ngayon na sila ay nakulong nang walang magawa sa kumukulong ito ng mga talulot, tila walang nakaisip ng paraan. Ano kayang gagawin ng batang iyon? Nakakatawa naman. Marahil ay sinusubukan lamang niyang aliwin si Samson, na hirap kumapit sa sandaling iyon. Ganito rin ang nakapanlulumong pag-iisip ni Samson. Kahit na kumapit pa siya ng mas matagal, wala itong saysay.
Wala silang planong pagtakas. Habang iniisip niya ang nalalapit niyang pagpanaw, hindi niya napigil ang magpakawala ng mapait na tawa, ang buong sarili niya ay nalubog sa kalungkutan. Bang! 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 3 petals pa ang bumalot sa spirit shield ni Samson, sabay-sabay na nilamon ang kanyang tunay na enerhiya. Bilang karagdagan sa kanyang sarili na nalasan dati, sa wakas ay hindi na ito nakayanan ni Samson. Ang isang bahagi ng kanyang spirit shield ay nabasag at nag-iwan ng isang naka-5 na butas na nakabukas. Ang mga talulot na nakakalat sa paligid ni Samson ay tila naghihintay ng perpektong pagkakataong ito, mabilis silang nagtipon at nag-drill sa kanilang sarili sa butas ng kalasag. Hindi napigilan ni Samson ang pagpasok nila. Ang tunog ng paghiwa ng hangin ay naririnig habang ang unang talulot ay lumilipad patungo kay Samson, na pinuputol ang kanyang braso na may hawak na kutsilyo. Napasigaw si Samson nang makaramdam siya ng matinding sakit. Parehong narinig ni Isaiah at Hayden ang sigaw ni Samson. Agad na tumibok ang kanilang puso, "Kuya, ayos ka lang ba?" Sigaw ni Isaiah. Wala silang narinig na sagot mula kay Samson, tila umabot na siya sa kritikal na punto. Habang tumutusok ang talulot sa kanyang mga braso, naglabas din ito ng lason sa kanyang mga sugat. Ang pangalawang talulot ay nakatutok na sa leeg ni Samson. Ngayon na siya ay malubhang nasugatan, hindi na niya maipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake ng pangalawang talulot. Malinaw ang isipan ni Samson gaya ng dati sa napakasamang sandali na ito. Alam niyang kung ang talulot na ito ay umabot sa kanyang lalamunan, ito na ang kanyang katapusan. Kabanata 2290. Naramdaman ni Samson ang aura ng kamatayan na bumabalot sa kanyang lalamunan. Nakapikit na ang kanyang mga mata habang unti-unting naghihintay na mamatay. Minsan, kapag alam ng isang tao na nasa bingit na sila ng kamatayan, sa halip ay kalmado sila. Eksaktong nasa ganoong kalagayan si Samson, bagamat talagang gusto niyang mabuhay. Kung tutuusin, mayroon siyang magandang kinabukasan. Isa siyang panloob na disipulo sa Thousand Leaves Pavilion. Hanggat hindi siya sumuko, magagawa niyang maging deacon sa Thousand Leaves Pavilion o kahit isang informal na elder. Marami siyang posibilidad. Gayunpaman, iyon ay halos umahan sa usok. Napakakapal ng amoy kaya natigilan siya, at bigla niyang narinig ang, natagpuan siya. Sa sumunod na segundo, maraming panaghoy ang bumalot sa tainga ni Samson. Biglang iminulat ni Samson ang kanyang mga mata, at ang mga bulaklak sa kanyang harapan ay tila ginugupit ang kanilang buhay sa kanyang harapan, biglang nalanta. Para bang ilang dekada na ang lumipas para sa kanila, ang mga bulaklak ay naging alabok matapos itong malanta, at isang banayad na simoy ng hangin ang humihip sa mga mata ni Samson. Naging malikot ang paghinga ni Samson, hindi makapaniwala sa nangyari. Malinaw na naramdaman niya ang side ng Grim Reaper sa leeg niya kanina. Sa sumunod na sandali, ang bagay na nagbabanta sa kanyang buhay ay naging alabok. Anong nangyari? Iyon ang unang pumasok sa isip ni Samson nang magising siya. Ang mga sigaw na narinig niya kanina ay parang hindi gawa ng tao, parang demonyo. "Samson, okay ka lang?" Maririnig ang boses ni Isaiah sa kanyang harapan. Nang hindi nakaharang sa kanila ang mga talulot ng bulaklak, sa wakas ay nakita na ni Samson ang kanyang paligid. Mukhang nasa masamang kalagayan din si Isaiah. Ang kanyang damit ay napunit sa ilang lugar, ngunit mabuti na lamang at hindi siya nasugatan. Habang tinitingnan niya ang sarili na may pag-aalala, narinig ang boses ni Hayden, "Nasugatan ka. Grabe rin ang lason, nagiging purple na ang labi mo. Bilisan mo at kunin ang antidote." Ang babala ni Hayden ay naging dahilan upang tuluyang magising si Samson. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip ng kung ano-ano pa habang nagmamadaling kumuha ng tabletang pampolunas ng lason sa kanyang singsing, at nilunok iyon. Pumasok ang tableta sa kanyang katawan, bumuhos ang nakapagpapagaling na kapangyarihan, at pansamantalang pinigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Nang medyo gumaan na ang katawan niya, malakas niyang sinabi, "Anong nangyari? Paano nawala ang mga talulot ng bulaklak na iyon?" The moment he said that, napansin niya sina Isaiah at Hayden with shocked gazes looking behind him. Tumingin sa likod si Samson. Ang nakita niya ay ang nakamaskara na brat kanina sa tabi ng isang malaking lantang puno, hinahampas ang truck ng lantang puno gamit ang kanyang talam. Ang puno na hindi kilalang bilang ng mga taong gulang ay umaagos ng kulay rosas pula, parang dugong likido matapos mabutas ng talam. Kung titingnan ito ng detalyado, nakita talaga nila ang puno na tila nanginginig. Tila nagkakaroon ito ng huling pakikibaka bago ito mamatay. Laking gulat nilang tatlo sa eksena, hindi alam ang gagawin. Tumayo si Jackie, nakatingin sa puno. Iyon ang totoong katawan ng Illusory Wind Demon. Dahil sa mga alaalang naiwan ng taong iyon, alam niyang ang kahinaan ng demonyo ay hindi nito maigalaw ang tunay na katawan nito. Ang Illusory Wind Demon ay may limitadong hanay kung saan magagamit nito ang kakayahan nito.
Kung nais nitong bitag sila, kung gayon ang tunay na katawan nito ay hindi maaaring malayo. Ang demonyo ay magiging isang halaman, nagtatago sa kanilang paligid. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Jackie na walang ibang halaman sa kanilang paligid maliban sa punong iyon. Ang dahilan kung bakit hindi agad naisip ni Jackie ang demonyo ay dahil sa punong iyon. Simple lang ang dahilan, wala man lang kahit anong senyales ng buhay ang puno, tila isang puno na patay na ng maraming taon. Kabanata 2291. Tinitigan ni Jackie ang demonyong nanginginig ng matagal, at sa wakas ay namatay ang illusory wind demon. Sa gulat na tingin ng iba, biglang sumabog ang demonyo, naging kulay rosas na ilaw. Lalong tumindi ang liwanag, kaya nagniningning na nagsimulang sumakit ang kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang kulay rosas na liwanag. Isang bilog na tableta ang lumitaw sa harapan nilang tatlo. Ang tableta ay may malakas na panggamot na amoy, at malinaw na hindi karaniwang tableta. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay, pinalabas ang kanyang divine senses. Pagkatapos nito, natukoy niya na ang tableta ay dapat na isang ika-7 grado na tableta. Ang tanging pagsubok ay hindi niya alam kung ano ang pangalan o epekto ng tableta. Gayunpaman, kahit na ano, siya ang pumatay sa demonyo, at ang tableta ay dapat nasa kanya. Hindi niya ito masyadong inisip habang inilabas niya ang isang kahon mula sa mustard seed, inilagay ang tableta sa loob at inilagay ang kahon sa harap nilang tatlo. Ang lahat ng iyon ay ginawa ng napaka-casual. Maaaring nanlilisik ang iba pang tatlo, ngunit alam na alam nilang hindi nila kayang makipag-away sa kayamanan kay Jackie. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na nagsalita si Jackie, at si Samson ang bumasag sa katahimikan, nakakatakot naman. Akala ko hindi ko na makikita sa ibang araw. Ewan yung dalawa, pero muntik ng malagutan ng bulaklak ang lalamunan ko. Masyadong emosyonal ang mukha ni Samson habang sinasabi iyon. Hindi niya sinabi iyon para basagin ang tense na atmosphere, totoong ang kinilabutan siya. Sa sandaling iyon, tinanggap na niya ang kamatayan, at madilim na ang kanyang mga mata. Kung hindi pa kumilos noon si Jackie ay talagang namatay na siya. Sa sandaling sinabi iyon ni Samson ay naglakad siya pasulong at sumaludo kay Jackie. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Kung hindi lang nagpapalitan ng tingin bago sila naglakad pasulong at sumaludo din kay Jackie. Kahit na kaoy na hinala ang pagkakakilanlan ni Jackie, napakaraming paalala ni Jackie sa kanila kanina. Matapos patayin ni Jackie ang demonyo at iligtas ang kanilang buhay, nadama nila na dapat silang magpakita ng paggalang. Tumanggaw si Jackie, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Gusto niyang tumalikod at magpatuloy ng mag-isa, ngunit iminungkahi ni Samson na ang paglipat sa isang grupo ay mas ligtas. Ang mundong may kulay dugo ay may panganib na nakatago sa lahat ng dako. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na hakbang ng paraan, kaya bakit hindi lumipat ng sama-sama. Bahagyang kumunat ang noo ni Jackie, hindi pakiramdam na malaki ang pakinabang niya sa paglipat sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip sandali, pumayag siya sa mungkahi ni Samson. Kahit na hinala pa rin ni Hayden si Jackie, napagpasyahan niyang huwag na itong ituloy dahil ayaw magsalita ni Jackie. Bahagyang ngumiti si Isaiah at sinabi, naiintindihan namin na ayaw mong ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, ngunit maaari mo ba kaming bigyan ng isang bagay na itawag sa iyo? Tumanggaw si Jackie, nag-isip sandali bago sinabing, you can call me White. Tumanggaw sina Hayden at Samson, sabay na tawag sa kanya ng ganoon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Isaiah nang marinig ang pangalang iyon. Parang may kung anong nasa likod ang ekspresyon ni Jackie kaya naman nagkaroon ng hinala si Isaiah, ngunit pagkatapos sukatin si Jackie ay umiling ito, pakiramdam niya ay hindi ito nagkataon. Kabanata 2292. Mayroong higit sa 180 tao ang pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Sa mga iyon, naalam kung ilan sa kanila ang may salitang puti sa kanilang mga pangalan. Higit pa rito, napaka-misteryoso ng taong iyon, si White ay dapat ay isang walang kwentang moniker. Sa pag-iisip tungkol doon, bamantong hininga siya, itinulak ang mga kaisipang iyon sa kanyang ulo. Nagbago ang ugali ni Samson matapos siyang iligtas ni Jackie, na hindi kapani-pani walang maasikaso ang pakikitungo kay Jackie. Binalak ni Jackie na isulong ang sarili. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang espesyal na pagkakakilanlan, at ito ay magliligtas ng maraming problema. Gayunpaman, kung minsan ang paglalakbay ng mag-isa ay maaaring magpataas ng panganib. Ang iilan sa kanila ay maaari pang tumulong sa isa't isa kung may nangyari. Higit pa rito, sa pagiging matulungin ni Samson, hindi madaling umalis si Jackie. Nagbuo ng maliit na alyansa silang apat. Ang alyansa sa pagitan nilang apat ay talagang mas tapat kaysa sa alyansa ni Jackie sa 5 bago siya pumasok sa Divine Void Slope. Nagpatuloy silang apat sa paglalakad patungo sa bulkan habang nag-uusap.
Walang tigil ang bibig ni Samson, at tuluyang isiniwalat ang lahat tungkol sa kanilang tatlo. Sa totoo lang, hindi dapat ganito kaming tatlo sa isa't isa, pero ang tadhana ay gumagawa sa kakaibang paraan. Noong nakaraang taon, pumunta ako sa Mount Beasts para manghuli ng mga halimaw at hindi ako pinalad na makatagpo ng isang halimaw na nasa spring solidifying level. Sa sandaling iyon, ang tanging ideya ko ay tumakbo ng galit na galit. Wala akong pakialam kung saan ako haantong, at nabunggo ko sina Isaiah at Hayden. Sobrang uhaw sa dugo ang hayop na iyon, dumiretso sa aming tatlo. Napaatras kaming tatlo sa isang sulok at ginamit ang lahat ng mayroon kami. Gamit ang ilang geographical na mga pakinabang, sa wakas ay nagawa naming patayin ang halimaw na iyon. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay at nagtatakang nagtanong, kayong tatlo ay pumatay ng spring solidifying realm beast ng magkasama. Hindi sa minamaliit ni Jackie ang kanilang mga kakayahan, ngunit ang mga spring solidifying realm beast na iyon ay hindi isang bagay na maaaring harapin ng mga likas na stage combatants. Malakas silang tatlo, ngunit hindi pa rin ito sapat. Walang magawa si Samson, medyo sapat na kaming tatlo. Hindi man talaga natin matalo, nakakapit pa rin tayo ng ilang oras. Sa sandaling iyon, nasugatan na ang halimaw, at nagkaroon kami ng geographical na kalamangan, na kung paano namin ito pinatay. Sa sandaling iyon, kumikinang ang kanyang mga mata sa kakaibang liwanag. Matapos mahulog sa nostalgia, nahirapan siyang bumunot. Bahagyang tumango si Jackie, hindi nagtanong ng mas malalim. Kung tutuusin, nasa nakaraan na ang usapin, wala na siyang pakialam kung totoo o hindi. Walang ganang magsalita si Hayden tungkol sa nakaraan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malayong bulkan. Ang kanyang maitim na mga mata ay kumikinang habang tuwang-tuwa niyang pinutol ang paksa, sino sa tingin ninyong lahat ang papasa? Ang kanyang tanong ay sapat na upang makuha ang atensyon ng dalawa pa, at ang paksa ay nagbago sa kung ano ang nasa isip ng halos lahat ng tao sa pulang dugong mundo. Kabanata 2273. Sa kanilang mga puso, lahat ay nagtataka kung sino ang papasa. Nagtaka sila kung sino ang darating sa paanan ng Netherworld Mountain, bilang ang taong nakapasa sa ika-9 na yugto. Tanging ang taong iyon ang tatayo sa tuktok ng Divine Void Slope. Ang tanging nagawa nila ay tumingin ng may paghanga. Namumula ang mga mata ni Samson, hindi ko alam. Baka yung lalaking yon sa Corpse Pavilion. Maaaring maging si Graham, o ang isa pa nating senior, si Jackie. Ang pagtawag ni Samson kay Jackie na senior ay naging dahilan ng paggalaw ng puso ni Jackie. Late na siyang pumasok sa Dul Sovereign Pavilion, at naging disipulo lang siya ng isang elder. Ang iba ay karaniwang tumatawag sa kanya bilang isang junior. Gayunpaman, sa mga kasanayang ipinakita niya sa Divine Void Slope, kinilala ng lahat na mas malakas ang kakayahan ni Jackie kaysa sa halos lahat ng naroon, kaya senior na siya ngayon. Nang matapos si Samson, bigla siyang lumingon at tumingin kay Isaiah na may pagtataka, Jackie is from the Dul Sovereign Pavilion, what do you know about him? Narinig ko na siya ay isang matandang disipulo, kung ganoon ang kaso, dapat kayong dalawa ay malapit na malapit. Nakaramdam ng awkwardness si Isaiah sa mga salitang iyon, hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Sa totoo lang, talagang luhikal ang mga salita ni Samson. Karaniwan, ang mga alagad na may nakakabaliw na talento tulad ni Graham ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga normal na disipulo. Siya ay isang hindi mahahawak ang pag-iral, at ang isa ay minamaliit ng iba para sa pagsisikap na sumipsip sa isang mas malakas kung sinubukan nilang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, iba si Jackie. Isa siyang alagad ng matanda. Ang ibig sabihin ng status niya ay madali siyang lapitan. Sa katayuan ni Isaiah bilang isang napiling alagad, siguradong madali niyang makakausap si Jackie. Si Isaiah ay hindi isa sa mga taong mahilig magpanggap, kaya diretso siyang umiling, medyo espesyal ang sitwasyon ni Jackie. Bahagyang nanginig ang bibig niya nang banggitin si Jackie. Kung tutuusin, alagad pa lang ng elder si Jackie, mas mataas siya kay Jackie. Gayunpaman, hindi siya masyadong musmos para isipin na mas magaling siya kay Jackie. Malinaw na mas malakas si Jackie kaysa sa kanya. Nang marinig iyon ni Samson, bigla siyang naging interesado, at binagalan pa ang kanyang lakad. Nanlaki ang mga mata niya, ano ang espesyal sa kanya? Siya ba talaga ang anak sa labas ng ilang nakatatanda? O siya ba ay isang taong ipinadala ng isang mataas na ranggo na angkan upang magsanay ng palihim? Dapat sabihin na si Samson ay may napakayaman na imahinasyon. Naging sanhi pa ng pagkibot ng mga labi ni Jackie ang kanyang iniisip. Napangiti si Isaiah, medyo hindi nakaimik habang sinasabi niya, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na siya ay espesyal dahil siya ay naging alagad lamang ng isang elder hindi pa nagtagal. Hindi ako magkakaroon ng maraming oras upang makipag-ugnay sa kanya sa lahat kahit na gusto ko. At saka, hindi siya masyadong nag-e-enjoy na makipag-interact sa amin. Akala ko mahilig lang siyang gumalaw mag-isa at hindi nag-e-enjoy sa pakikisalamuha.
Ngayon, parang ibang level lang siya sa amin. Nakuha ni Hayden ang mahalagang punto, at nagulat na sinabi, naging alagad lang siya ng elder. Kung gayon, tiyak na isa siya sa mga nangungunang panloob na disipulo bago ito. Hindi na alam ni Isaiah kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Medyo awkward niyang kinagat ang kanyang mga labi, tumingin sa paligid. Siya ay napaka-conflict, hindi alam kung paano sasagot para sa mga ito upang maniwala na siya ay spouting katarantaduhan. Kabanata 2274. Medyo walang magawa si Jackie. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung paano siya nakarating sa kinaroroonan niya. Alam niya kung ano ang pinagtatalunan ni Isaiah, at ngumiti lang siya ng malinaw, gustong makita ang paliwanag ni Isaiah. Pagkaraan ng mahabang panahon, naiinip na ang mga mukha ni Hayden at Samson bago tuluyang sinabi ni Isaiah ng dahan-dahan, Jackie used to be an informal disciple, an incredibly ordinary one at that. Mabilis siyang nag-improve. Natigilan sa pwesto sina Hayden at Samson na parang may narinig lang silang kalapastanganan. Napatingin sila kay Isaiah na may kaina-hinalang tingin. Ang mga tinging iyon ay tila inaakusahan si Isaiah. Ang mga tingin ay tila nagpapahiwatig na hindi niya dapat sinabi ang isang bagay na napakapipi kahit na ayaw niyang ibunyag ang katotohanan. Napabuntong hininga si Isaiah nang makita ang mga ekspresyon nila, hindi talaga ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa sinumang alagad mula sa aking angkan. Malalaman mo pagkatapos nito, hindi naman talaga sekreto sa loob ng clan natin. Dahil sa paliwanag ni Isaiah, naniwala sila rito. Inabot ni Samson at hinaplos ang mukha, totoo ba? Siya talaga ay isang informal na disipulo. Seryosong tumango si Isaiah. Hindi rin talaga makapaniwala si Isaiah. Paanong hindi nila napansin si Jackie noon? Kung wala si Jackie sa Divine Void Slope at nagkaroon ng napakagandang performance, hindi niya malalaman kung sino ang lalaki. Nagpakawala ng mahabang hininga si Hayden, si Jackie ay nasa antas na ng pinakamagaling na disipulo mula sa Corpse Pavilion, at ang pangatlong pinakapiling disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion. Isa lang siyang nakatatandang disipulo mula sa isang angkan ng ikatlong baitang. Hindi pa nangyari ang ganoong bagay. Alam na alam ni Hayden ang husay at potensyal ni Graham. Kung tutuusin, si Graham ay nasa parehong angkan niya. Sa pag-iisip niyan, napabuntong hininga siya. I feel so useless compared myself to them, pero hindi pa rin sinasabi niyong dalawa kung sino sa tingin niyo ang makakapasa. Kumunat ang noo ni Samson bago ito pinag-isipan. Lohikal, ang disipulo mula sa Corpse Pavilion ay dapat pumasa, ngunit pakiramdam ko ay mas malaki ang tsansa ni Jackie na makapasa kaysa sa kanya. Oo, mas mababa ang level ni Jackie kaysa sa disipulo ng Corpse Pavilion, pero nalampasan niya ang lahat ng ibinato sa kanya hanggang ngayon. Kahit mukhang tanga si Samson, seryoso siya pagdating sa mahahalagang bagay. Hindi niya binanggit si Graham at ang alagad lamang ng Corpse Pavilion. Kung tutuusin, si Hayden ay mula sa parehong lugar ni Graham, ito ay isang maliit na impolite para sa kanya upang suriin si Graham ng matapat. Tumango si Hayden, bluntly admitting it, malakas talaga si Jackie, and feeling ko punong-puno siya ng sekreto. Dapat makapasa siya. The conviction behind his words made it seems like he was more confident in Jackie than Jackie himself. Hindi alam ng tatlo pang nasa tabi nila ang paksa ng kanilang mga talakayan, tahimik na nakikinig sa kanila. After their evaluations, dahan daw ang tumahimik ang tatlo. Si Jackie ay hindi lumahok sa mga talakayan mula simula hanggang matapos at nakinig lamang. Kabanata 2275. Pakiramdam ni Samson ay napakaraming kalokohan ang sinabi nilang tatlo. Si Jackie ay hindi kailanman lumahok sa kabuuan, pinutol ang kanyang sarili na maging isang malungkot na figure. Sinabi niya, puti, ano sa palagay mo? Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay, same time na nag-isip saglit, sa tingin ko ay dadaan ang lalaking nakamaskara, at dapat din si Jackie. Sinabi lang niya ito sa puntong iyon, na nagpahayag ng mga iniisip ni Jackie. Hindi niya akalain na papasa si Graham. Sa pamamagitan ng, ang iba pang tatlo ay walang ganoong tiwala kay Graham pati na rin. Gayunpaman, ang iba pang tatlo ay hindi kailanman sinabi ito ng mahigpit. Medyo nalungkot si Hayden, White, parang confident ka sa judgment mo na parang siguradong mangyayari. Ang mga salita ay halatang may kahulugan sa likod nila. Hindi tanga si Jackie, masasabi niyang medyo galit din si Hayden. Gayunpaman, hindi niya iyon pinansin at hindi sumagot sa sinabi ni Hayden. Kahit na nailigtas na ni Jackie silang tatlo, may kimkim pa rin si Hayden laban kay Jackie. Pakiramdam niya ay napakaduwag ni Jackie na nagtatago ng ganoong katayuan. Hindi sumagot si Jackie dahilan para mas lalong nagalit si Hayden. Nakataas ang kilay ni Hayden habang naghahanda ng ilang mapanuksong salita kay Jackie. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nangyari, at bigla siyang tumingin. May tao dyan.
Tere, tingnan natin. Sumulyap si Jackie kay Hayden na medyo nagtataka. Hindi niya inaasahan na ganoon pala katalas ang sentido ni Hayden. Wala pa man lang naramdaman si Jackie nang matiyak kaagad ni Hayden na may tao. Sabay-sabay na tumango ang iilan, maingat na naglakad patungo sa direksyong pinag-usapan ni Hayden. May isang burol doon, at habang papalapit sila, mas malakas ang mga tunog ng labanan na kanilang maririnig. Sa pakikinig ng mabuti, biglang narinig ni Jackie ang isang pamilyar na boses. Bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Byron. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang kaliwang braso habang umaagos ang dugo sa mga bitik ng kanyang mga daliri. Halata namang nasugatan siya. Mapatla ang mukha niya habang nakatingin sa kung saan sa galit. Hayaan mong sabihin ko ulit. Kami ang nakatuklas at nakapatay sa halimaw na ito. Walang kinalaman sa iyo ang bangkay na bulaklak na ginawa nito pagkatapos mamatay. Huwag mo nang isipin iyon. Isang malamig na tawa ang sumagot sa kanya, mali lang iyon. Matagal na naming nadiskubre ang halimaw, hindi lang siya kumibo. Hindi naman sa hindi namin kayang talunin, ayaw lang naming masugitan dahil dito. Kaya naghihintay kami ng mas maraming tao na magtipon bago kami umatake, ngunit kayo ang nagtapos sa unang hakbang. Ang mga alituntunin ng Corpse Pavilion ay palaging tagahanap, wala itong kinalaman sa kung sino ang pumatay sa halimaw. Dumilim ang mukha ni Byron, maliwanag na araw na pagnanakaw. Lahat ng sinabi nila ay pilit na pagtatalo. Sumimangot si Jackie, nagulat na si Byron pala. Isang burol lang ang layo ni Jackie sa kanila. Walang nakapansin na nandoon sila pagkatapos nilang pigilan ang kanilang mga aura. Galit na sabi ni Hayden, mga bully sila. Sa tingin ba nila ay madaling i-bully ang Thousand Leaves Pavilion? Seryosong sabi ni Isaiah, parang tatlo sila sa magkabilang side. Kung hindi pantay ang mga numero, malamang na sumalakay na ang Corpse Pavilion. Kabanata 2296. Sa burol, 2 partido ang naghahanda para sa labanan. 6 sila sa kabuuan, 3 mula sa Thousand Leaves Pavilion, at 3 pa mula sa Corpse Pavilion. Si Byron ang nangunguna sa Thousand Leaves Pavilion, naalala niya na si Byron ay isang disenteng disipulo ng Thousand Leaves Pavilion, medyo mataas ang ranking niya sa clan. Ang tanging impresyon ni Jackie kay Zamian ay mula sa dati nilang pag-aaway. Sa pagkakaalam niya, isa lang siyang lickspittle, laging namamasyal sa lalaking nakamaskara, hinahalikan at pinupunasan ang kanyang AS. Malamang na kailangan mong magkaroon ng isang disenteng dami ng kapangyarihan upang maging bootlicker ng lalaking nakamaskara. Ang mga alagad ng Corpse Pavilion na nasa ilalim ng paghahari ng lalaking nakamaskara noon ay medyo magalang kay Zamian. Kahit na si Zamian ay hindi isa sa mga napiling disipulo, ang kanyang posisyon sa loob ng panloob na disipulo ay makatwirang mataas pa rin. Napaisip si Jackie at ibinaling ang ulo kay Hayden, kilala mo ba si Zamianes? Nang marinig iyon, sabay na tumigil ang tatlong lalaki. Tumingin si Hayden kay Jackie na may alam na mata, hindi makapaniwala na kilala rin ni Junior Jackie si Zamian. Tumango si Jackie, tulad ng nabanggit ko kanina, pareho kaming may sama ng loob sa isa't isa ng Corpse Pavilion. Kilala ko ang ilan sa kanila na mas mataas ang ranggo. Alam mo kung ano ang sinabi nila tungkol sa pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway. Palusot lang iyon ni Jackie. Naniwala man o hindi si Hayden sa kanya ay hindi mahalaga. Ang tanging layunin niya ay alamin ang pagkakakilanlan ni Zamianes. Bahagyang tumawa si Hayden, ang kanyang mga mata ay nakadikit kay Jackie. Si Zamian ay isa sa mga panloob na alagad ng Corpse Pavilion. Narinig ko na una siyang nagre-rango sa mga internal na disipulo, mayroon din siyang mga kahangahangang kasanayan. Napakunot ang noo ni Jackie sa narinig. Sa loob ng kanyang inaasahan, naisip niya na si Zamian ay isang piniling disipulo, ngunit tila hindi pa niya naabot ang mga pamantayan ng isang napiling disipulo, siya ay isang panloob na disipulo lamang. Hindi nakakagulat na ang kanilang mga salungatan ay halos hindi nakakapinsalang pag-aaway. Kung ang isang partido ay mananaig sa isa pa, ito ay magiging isang aktwal na labanan sa halip na mga argumento. Bumulusok si Furry sa mga ugat ni Byron na para bang pupunitin niya si Zamian. Kasuklam-suklam na daga, nalampasan mo ang inaasahan ko sa iyo. Alam ko na ikaw ay isang piraso ng Shea Asterisk T, ngunit hindi ko alam na ikaw ay tumayo bilang mababang bilang isang uod. Walang pakialam na tumawa si Zamian, hindi siya naapektuhan sa mga sinabi ni Byron. Parang walang epekto sa kanya ang sinabi ni Byron. Napailing-iling si Byron sa hilaw na galit, ang buong pagkatao niya. Walang paraan na ibibigay ko sa iyo ang bulaklak ng bangkay. Nagsalubong ang mga kilay ni Zamian, nagliliyab ang mga mata sa apoy. Sinasabi mo bang gusto mong ilabas ito? Malamig na humuhuni si Byron, if you say so. Aayusin natin ang lahat ng sabay-sabay.
Ang dahilan kung bakit niya nasabi iyon ay dahil naalala niya, kung hindi dahil sa biglaang paglilipat ng espasyo, ang 5 lalaki ay namatay sa ilalim ng mga lalaking pinamunuan ng lalaking nakamaskara. Walang pag-aalinlangan na tumawa si Zamian, gaya ng sinabi ko, akin ang bulaklak na bangkay na ito. Kung gusto mong mamatay sa ilalim ko, pagbibigyan ko. Huwag kalimutan, nanalong strike ang mga tauhan ko, kayong tatlo naman physically injured or naubos ang totoong enerhiya. Hinding-hindi mo kami matatalo. Kinagat ni Byron ang loob ng pisngi sa galit, namutla ang mukha. Hindi nagkamali si Zamian, silang tatlo ang naubos pagkatapos ng nakaraang labanan. Wala nga silang kalaban-laban para sa kanya, ngunit tumanggi silang isuko ang bulaklak ng bangkay na natamo nila sa kanilang pawis at dugo. Ito ay nakakahiya, upang sabihin ang hindi bababasa. Kabanata 2277. Huminga ng malalim si Hayden. Bumangon siya mula sa kinaroroonan niya at sumugod mula sa likod ng burol hanggang sa harapan. Sundan mo ako. Inikat niya ang ulo niya at nag-utos habang tumatakbo. Lumitaw siya sa harap ni Byron sa loob ng isang kisap mata, nagulat si Zamian at ang kanyang mga tauhan sa biglang pagsulpot at napaatras ng ilang hakbang. Medyo may relasyon si Hayden sa dalawa pang lalaki. Oo nga, nag-alinlangan ang dalawang lalaki ngunit sa huli ay sumunod din sila sa likuran niya. Dahil parehong wala na sina Isaiah at Hayden, nakakahiya naman kung mag-isa silang mag-isa. Bamantong hininga sila at sumunod na malapit sa likod. Nang makita si Hayden, bumulala si Byron na parang natagpuan na niya ang kanyang tagapagligtas, Junior Hayden. Tumango si Hayden at walang sabing tumabi kay Byron. Inayos niya ang likod niya at tumabi kay Byron, halatang nandito siya bilang backup niya. Napakunot ang noo ni Zamian dahil hindi inaasahan ang hitsura ni Hayden. Ayos lang sana kung si Hayden lang pero may kasama siyang 3 lalaki. Siguradong dehado sila ngayong may 4 na dagdag na tulong si Byron. Hindi man kasing lakas niya ang 4, kaya pa rin nilang manalo sa sobrang dami. Napaisip si Zamian habang dumilim ang mukha sa isang pangit na lilam. Mula nang marinig ni Hayden ang kanilang pag-aaway, hinamak na niya ang loob ni Zamian. Ngumisi si Hayden, ang kanyang tono ay malamig bilang Antarctic, ang lahat ba sa Corpse Pavilion ay kasing kasuklam-suklam mo. Walang kahihiyang inaangkin ang isang bagay na natamo ng iba sa kanilang mga pawis at dugo bilang iyong sarili. Kahit na gumamit ng ilang kalunos-lunos, walang besang dahilan. Kasuklam-suklam na kilos, hindi ko kayang tingnan ang mukha mong naghihimagsik. Lumukat ang mukha ni Zamian na parang nakalunok lang ng bubuyog. Ikaw, itinuro niya ang kanyang daliri kay Hayden habang ang galit ay nagbabaga sa kanya na hindi siya nakaimik. Hindi nagustuhan ni Samson ang bawat alagad mula sa Corpse Pavilion, lalo na si Zamian ngayong alam na niya ang mga taksil na ginawa niya. Mapusok siyang dumura, you better freak off now before we freak you up. Sisiguraduhin naming gagapang kapalabas dito nang wala ang 4 mong paa o mamamatay. Pinaulanan siya ng mga nakakatakot na salita, nakaramdam siya ng hiya dahil malamang na totoo ang sinabi ng mga ito. Kung talagang mag-aaway sila, siguradong dehado siya. Sa nakikitang tila may desenteng kakayahan si Hayden, pinag-iisipan ni Zamian na tumakas sa eksena bago dumating ang gulo sa kanya. Habang nalilito pa rin siya sa pagitan ng pagnanais na umalis at manatili, isang bugzo ng hangin ang agresibong umihip. Lumingon siya upang makita ang isang pamilyar na anino na papalapit sa kanila mula sa malayo, na inakay ang 3 lalaki na nakasuot ng mahaba at kulay abong damit. Kuya Rufus! Excited na sigaw ni Zamian. Inikat ni Jackie ang ulo para tingnan ang lalaki. Si Rufus Bate ay kaakit-akit tingnan, ang kanyang puting damit ay iba sa iba. Tumingin siya kay Zamian at nakasimangot sa disgusto, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang mga mata. Patungo kay Jackie at sa iba pa. Bahagyang tumango si Rufus, hindi pa siya nagsasalita mula nang dumating. Sandaling binati ni Zamian ang mga lalaki sa likod ni Rufus. Madaling sabihin na lahat sila ay mula sa Corpse Pavilion mula sa kanilang pananamit, sila ay nasa mas mataas na posisyon din. Napataas ang kilay ni Jackie nang makitang nakakatuwa ang eksenang nasa harapan niya. Kabanata 2278. Lumapit si Jackie kay Hayden at sinabi sa pinipigilang boses, sino itong Rufus? Ano ang posisyon niya sa loob ng Corpse Pavilion? Kaunti lang ang alam ni Jackie tungkol sa Corpse Pavilion. Iilan lang ang kilala niya na taga Corpse Pavilion, at iyon ang limitasyon ng kanyang kaalaman. Kung ano ang nangyari sa loob ng Corpse Pavilion, wala siyang alam kumpara sa iba. Maliban sa kakaunting tao sa harapan, ang lalaking nakamaskara lang ang nakilala niya at ang lalaking iyon ay tinatawag na Lennon. Nawala ang kakayahan ni Lennon sa lalaking nakamaskara, at dapat na disente rin ang kakayahan ni Rufus. Kung hindi pakikitunguhan ni Zamian si Rufus nang may ganoong kagalang-galang na saloobin, halos iwagayway ang kanyang buntot sa lalaki.
Sinama ng tingin ni Hayden si Jackie na para bang naiirite siya sa patuloy na pagtatanong ni Jackie. Gayunpaman, maliit pa rin silang grupo, at sa huli, kinalma niya ang sarili habang sumagot, si Rufus ay isang piniling disipulo mula sa Corpse Pavilion, at nasa likod lang ni Lennon sa mga kasanayan. Medyo seryoso ang tono ni Hayden. Tumingin siya kay Rufus na para bang isang time bomb ang lalaki. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, medyo naiintindihan ang nararamdaman ni Hayden. Kung pangalawa lang talaga si Rufus kay Lennon, malamang isang malaking banta si Rufus. Sa pag-iisip tungkol doon, sinuri ni Jackie ang kanyang tingin sa iba. Lahat ng nakakakilala kung sino si Rufus ay nakatitig lang kay Rufus ng seryoso at walang magawa. Kahit na ang mga hindi nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan ay maaaring hulaan ang isa o dalawang bagay mula sa magalang na tono ni Zam-Ian. Sa kanilang panig, wala silang isang piniling alagad. Kahit na si Isaiah ang napiling disipulo ng isang 3rd grade clan, kumpara sa isa mula sa 4th grade Corpse Pavilion, wala siyang halaga. Sa karamihan, siya ay magiging isang mas malakas na panloob na disipulo doon. Tila walang pakialam si Rufus sa sino man sa kanila. Nakakunot ang noo niya habang lumilingon sa paligid, na sinasabi sa malamig na tono, napakahina mo ba na hindi mo kayang harapin ang ilang mino na tulad nila? Ang mga salita ay puno ng pagmamataas, itinapon si Jackie sa iba pa sa kanila. Para silang mga walang kwentang kalakal na maaaring sirain anumang oras. Mapait ang mukha ni Zam-Ian nang marinig iyon. Sa totoo lang, gusto niyang magmura, ngunit wala siyang lakas ng loob. Nagmamadali siyang yumuko, nagpatibay ng isang taos-pusong tono, paano ko maihahambing sa iyo? Sa kaunting kakayahan na mayroon ako, hindi ko kayang harapin ang ganoong karaming tao. Ang mga salita ni Rufus ay natural na ikinagalit ni Byron at ng iba pa. Pulang-pula sa galit ang mga alagad ng Thousand Corpse Pavilion habang nakatitig kay Rufus ng may puot na tingin. Malamang dahil masyado siyang naging emosyonal kanina, pero hindi na nakapagpigil pa si Byron. Hindi niya napigil ang maglakad habang malamig na tinatitigan si Rufus. Ang Corpse Pavilion ay isang grupo lamang ng mga bully. Tumingin si Rufus kay Byron na para bang may tinitingnan siyang langgam, ang titig nito ay labis na ikinagalit ni Byron. Walang ibang gusto si Byron kundi ang sumugod at magsalita ng kanyang isip, ngunit napigilan siya ng mga braso ni Hayden. Malinaw na sinabi ni Rufus, mga bully. Bakit tayo bully? Sinabi kanina ng aking kapwa alagad na ang Corpse Pavilion ay matagal na nating mata sa bangkay na bulaklak na ito. Kayo ang sumugod at nagnakaw ng sa amin. Dapat magpasalamat ka na wala kaming hinihinging kapalit. Kabanata 2299. Ang kanyang tono ay hindi kapani-pani walang bastos. Maging si Jackie ay nakaramdam ng galit sa pakikinig sa kanya, pati na ang iba. Nanginginig na ang mga kamay ni Byron sa galit. Ang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang kaliwang kamay ay nakuha na ang kanyang sandata mula sa kanyang storage ring. Muling natense ang kapaligiran sa pagkakataong magkaroon ng labanan anumang oras. Walang magawang bamantong hininga si Samson, napilitan siyang bamulong, hindi madaling pakitunguhan si Rufus. Nasa likod lang siya ni Lennon in terms of skill sa Corpse Pavilion, at si Lennon ay nasa top 5 kanina. Maaaring inalis si Lennon sa pagsulong mula sa ika-6 na yugto hanggang sa ika-9, ngunit tiyak na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan. Walang magtatanong kung gaano kalakas si Lennon. Kaya, para sa isang tao na nasa likod mismo ni Lennon, tiyak na malakas din siya. Halatang nasa disadvantageous side sila, at sugatan na si Byron. Kung nagsimula silang lumaban, mahirap para sa kanilang panig na makakuha ng anuman, at maaari silang mawala ng ilang buhay. Ang kakayahan ni Samson ay marahil ang pinakamahina sa kanilang 7, kaya kung may mamamatay, malamang na isa siya sa mga nauna. Kaya naman pinili niyang magsalita ng mga sandaling iyon. Galit na sinulyapan ni Byron si Samson, kaya ibibigay na lang natin ang bulaklak ng bangkay na pinaghirapan nating nakuha dahil lang sa takot. Kanina, ang iilan sa kanila ay nagsikap na patayin ang halimaw at makuha ang bulaklak ng bangkay. Sa ilang mga walang kwentang salita, gusto ng Corpse Pavilion na kunin ito para sa kanilang sarili. Paano niya tatanggapin iyon? Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Zam-Ian. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kawalang kasiyahan sa mga disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Ang tanging nagawa nila ay tanggapin ang kanilang galit sa katahimikan. Pagkatapos ng lahat, sa mga kakayahan ni Rufus, ang pakikipaglaban sa isa laban sa dalawa ay magiging isang bagay na hindi kapani-pani walang madali. Kahit na ang dalawang pinakamalakas sa 7 ay hindi makakalaban kay Rufus, na nangangahulugan na ang kanilang pantay na bilang ay walang silbi. Sa sitwasyong iyon, walang takot ang naramdaman ni Zam-Ian, paanong hindi ka pa umaalis? May balak ka ba talagang ipaglaban ang bulaklak na bangkay sa amin? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin? Kung nandito si Rufus, walang paraan para makuha mo ang bulaklak ng bangkay.
Nagdaragdag iyon ng langis sa apoy, na nagdulot ng higit na kawalang kasiyahan sa panig ni Jackie. Sa sobrang galit nila ay pulang-pula lahat ng mukha nila. Ang gusto lang nilang gawin ay sumugod at lumaban hanggang kamatayan laban kay Zam-Ian. Gayunpaman, alam na alam nilang magtatagulang si Zam-Ian sa likod ni Rufus sa isang labanan. Si Rufus ay isang napakalakas na taga-suporta. Nang marinig ni Rufus ang mga salita ni Zam-Ian, ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon habang malamig na sinabi, maligaw ka, o mamatay ka. Ang mga salitang iyon ay tila nag-trigger ng kung ano sa puso ni Jackie. Bago sila pumasok sa Divine Void Slope, ang lalaking nakamaskara ay gumamit ng katulad na banta laban sa kanila. Tandang-tanda pa rin niya kung gaano siya nagdusa. Sa sinabi ni Rufus ng parehong bagay na may parehong tono, ang galit ni Jackie ay lubusang nag-alab. Nagdilim ang mukha ni Samson nang pilit niyang hinaan ang kanyang boses, na sinasabi sa anim na iba, si Rufus ay hindi isang taong madali nating pakitunguhan. Pagtiisan na lang natin ito pansamantala. Pagkatapos ng lahat, hindi lang ito ang halimaw sa paligid. Pagkatapos nito, maaari tayong makapatay ng higit pang mga halimaw at makakuha ng mas maraming kayamanan. Walang natanggap na tugon si Samson. Alam ng lahat na ito ang tamang bagay. Ang mga salita ni Samson ay maaaring nakakatakot pakinggan, iyon pa rin ang katotohanan. Si Rufus ay hindi isang taong madali nilang makitungo. Kabanata 2300. Para sa kanila, ang pagsisikap na harapin silang pito ay walang magandang resulta. Gayunpaman, mula nang sila ay dumating sa lugar na ito, sila ay napahiya ng husto. Paano nila lunokan ang galit at madaling umalis? Hindi kapani-pani walang madilim ang mukha ni Byron sa galit. Para mapatay ang halimaw kanina, naubos niya ang lakas niya. Walang sino man ang makatiis na mapahiya ng ganoon na may pinsala sa kanila. Gustong lumaban muli ni Byron, isang malinaw na boses ang maririnig sa tabi niya, ayoko nga, pero hindi ko na talaga kaya. Ikaw si Rufus. Ikaw ang pinakamahirap pakisamahan. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Parehong nakatutok kay Jackie ang magkabilang panig ng Corpse Pavilion at ng Thousand Lives Pavilion. Lumakad si Jackie ng ilang hakbang pasulong, at ang mga mata ay nakatutok kay Rufus, malamig na ngumiti si Rufus, halatang hindi nakikita si Jackie. Upang maayos na pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan, ginamit pa ni Jackie ang kanyang tunay na lakas para sugpuin ang kanyang kapangyarihan. Siyempre, pansamantala lang ang pagsupil. Sa sandaling lumaban siya, mapapansin ng lahat. Pinaikit ni Rufus ang kanyang mga mata, sinukat ang lalaking nakamaskara sa kanyang harapan, how ignorante. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pangungutya sa akin? Malamig na tumawa si Jackie, casual na sinabi, hindi naman talaga kita kinukutya. Hindi ko lang talaga kayang makita ka. Sa tingin mo ba napakalakas mo? Patunayan mo sa akin ang iyong lakas. Pagkasabi niyon ay narinig ng lahat ang hajijek habang nagtaas ng kamay si Jackie. Sa isang iglap, isang mahabang itim na talam ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espada ay puno ng makapal na nakaimpake ng mga selyo gaya ng dati. Ang mismong espada ay talagang hindi ganoon kay-special. Ito ay isang bagay na natagpuan niya kay Derek pagkatapos patayin ang lalaki. Pakiramdam ni Jackie ay parang komportableng hawakan ang espada, kaya itinago niya ito sa mustard seed. Pagtingin kay Jackie, lahat ay natigilan. Hinahamon ba niya si Rufus? Nabaliw ba siya? Hindi ba niya kilala kung sino si Rufus? Talaga bang naisip niya na makakaharap niya ang isang napiling alagad mula sa ikaapat na baitang Corpse Pavilion? Kung si Jackie ay isang napiling disipulo mula sa Thousand Lives Pavilion, na may mga kasanayang malapit kay Rufus, maaari silang umasa. Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng napiling disipulo na tulad ni Jackie mula sa Thousand Lives Pavilion. Higit pa rito, ang mga napiling disipulo ng Thousand Lives Pavilion ay hindi kailanman magtatakpan ng kanilang hitsura at kapangyarihan. Dahil hindi siya isa, puro kamatayan ang hinahanap niya. Napaawang ang bibig ni Isaiah habang sinisigawan sa mahinang boses, puti. Anong ginagawa mo, sinusubukan mo bang mamatay? Napakunot ang noo ni Hayden, malungkot na sinabi, a duel against Rufus, how bold of you. Hindi mo ba narinig ang pagpapakilala ko sa kanya kanina? Napabuntong hininga si Jackie, walang pakialam sa sinasabi ng lahat ng nasa paligid niya. Nakatutok ang mga mata niya kay Rufus, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Rufus habang nakatingin kay Jackie na parang tulala. Humakbang siya at inilabas din ang kanyang sandata mula sa kanyang storage space. Katulad ni Jackie, gumamit siya ng espada. Lamang, ang kanyang espada ay pilak, at ito ay kumikinang ng bahagya sa liwanag ng mga bituin, tulad ng Milky Way. Maraming taon na ang nakalipas, hindi pa ako nakakita ng taong naghahanap ng kamatayan na katulad mo. Kung gusto mong mamatay ng husto, tutuperin ko ang hiling mo.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.